afternoon, everyone. Welcome sa ating first episode or first video sa channel na to. Welcome na welcome kayo dito. Magandang hapon. Ako si Motorbs. At pupunta tayo sa mga lugar kung saan pwede magkape o tumambay nang hindi masyadong maingay or wala masyadong environmental noise ba yun yung tawag. Kumbaga para sa mga riders na gusto maghanap ng isang tahimik na lugar, yun, punta tayo doon kung saan pwede magkape ng payapa at walang gumiistorbo. So sa first episode natin, yung pinakamalapit lang yung pupuntahan natin, no? Hindi natin kailangan lumayo, hindi natin kailangan na magtagal, pero ito kasi yung magiging takbo ng mga episodes natin dito sa channel, guys. So sana magustuhan nyo kasi napakasimple lang nito at kada episode ay may itatakil tayo, no, na something na tungkol sa pagmumotor. At alam ko namang madaming videos na ganito sa YouTube, pero syempre, no, may niche tayo eh. Meron tayong gustong gawin na lagi natin ginagawa. Imbis na yun lang yung pag-usapan natin, syempre mabubur yung lahat ng mga tao. So meron tayong additional na pag-uusapan, no? Yun lang, hindi lang yung puro content natin, dapat yung may ano din natin, may mga additional info na matututo din tayo. Imampas na dahon. Grabe yun. Okay, wow, may rainbow. Alright, so yung niche natin ngayon ay magkape sa isang lugar. At yung topic natin ngayon ay syempre, aside sa magkape, ay yung basic na lagi mong dala sa pagmumotor, ano? So number one, syempre yung mga papeles ng motor mo, no? Kasi hindi natin pwede kalimutan na meron tayong responsibility na sumunod sa batas. No, unang-una sa lahat yung lisensya natin, no? Kailangan updated and hindi expired yung lisensya natin, no? Meron tayong 10 years validity nga eh, no? Ngayon sa LTO, kapag wala kang violation, wala kang anything, ang alam ko mag-renew ka lang pwedeng ng 10 years, di ba? So dapat pagdala mo yung lisensya mo, kasama na rin doon yung official receipt, no? May QR code yun na kapag in-scan ng mga authorities natin, o kahit tayo i-scan natin, pwede nilang makita na fake ba yun or tunay, no? Yung mga resibo na ipapakita natin sa kanila. Okay, so now ang gagawin naman natin is ifo-photocopy natin yung resibo na yon, na hindi yung lisensya, yung resibo lang. Parehas din ito dun sa papeles ng motor natin, which is yung certificate of registration or yung official receipt din niya. So parang yung ORCR dapat magkasama yon, no? Photocopy lang ang kailangan kasi hindi natin mawari, no? Wag naman sana pag nanakawan tayo sa kalsada ng wallet o ng gamit at kasama yung ORCR na original doon, ay napakahirap ng ibalik nun. O baka hindi na natin yun maibabalik. Ang maibabalik na lang natin siguro yung motor natin. O hindi din minsan, di ba? Pero hindi naman nila yun magagamit at kailangan ay match yung lisensya dun sa pangalan na nakalagay doon sa motor. Or may similarities, kagaya ng apelyido. Or at the same time yung authorization letter, no, na mamaneho mo yung motor na gamit. Okay. So, na-clear na natin yon, yung papeles, lisensya, resibo ng lisensya, certificate of registration, saka yung official receipt ng registration ng motor. Lahat yon photocopy, pwede ilagay yon sa motor or sa wallet mo, naka-fold doon. Pwede yon, mga watchers natin, mga tagapanood natin, pwede yon. Now, next naman ay sa motor. Siyempre, kailangan mo i-check yung brakes kung nagana, ilaw nagana, yung susian, nagana ba yan? Baka mamaya, hindi na nagana pala yung susian. Nasa iyo ba yung susi? Yung stand mo, baka loose. Ilaw, may gas ka ba? Wow, ang ganda ng view. Actually, parang pwede na dito eh, no? Pero, siyempre, meron tayong other spot na mas, siguro unique, no? Kasi doon dapat tayo sa kabila nito, sa kabilang side. Pero mukhang madami ng tao eh, no?
siguro pwede natin mamaya bisitahin. Tignan natin muna tong area dito. Now, balik tayo doon sa motor. Sa motor, kailangan safe yan i-drive. Put na pagulong mo, maayos ang brakes, kable ng brakes mo, kung naka-cable man yan, yung brake fluids, etc. etc. Dapat safe yung gamit mo na sasakyan. Para hindi naman tayo mahirapan sa pagmamaneho. Siyempre, kailangan madami din tayong kasama sa kalsada. Kaya ito, madaming tao sa kalsada. So, kailangan natin irespeto yung mga effort na ginagawa din ng ibang tao sa pagpananatili ng legalidad ng kanilang mga sasakyan. Okay, move on tayo doon sa motor. So, check nyo kung nagana lahat yan. Kung may problema, dalhin agad sa pinakamalapit na repair center, or wag mo nang gamitin kung malaki ang problema. Now, sa sarili mo, helmet, number 1 yan. Ito, dito na tayo, malapit na tayo. Hanap lang tayo ng magandang pwesto dun sa loob. Sa sarili mo, dapat may helmet ka, no? Dalawa naman yung qualification sticker na meron tayo dito madalas sa Pilipinas, yung widely available, no? Madami pa rin, pero ito yung widely available certification ng helmet, yung ECE at yung ICC. Ang kailangan ng gobyerno natin ay may ICC yan. Pero madalas naman ang mga helmet, basta may ECE ka, matik katabi na nun yung ICC sticker. Helmet na may ECE or ICC, dapat may ICC sticker. Gumastos ka na lang sa motor, gastos ka na rin sa sa iyong protection sa katawan. No, kung makikita nyo ako, nakasapatos. Regular na sapatos lang, di kailangan ng super riding boots, kung dito ka lang din naman. And magtatrabaho ka, syempre alangan naman dalhin mo yung yung riding boots mo dito no. Namiss ko yung lugar na to Kasi dito ako dati nagmamaneho ng motor para makapagsanay ako. Diyan tumatalon ako minsan diyan. Biro lang. Ay, so ayun na nga. Dapat may sapatos ka, kahit hindi naman yung pinakamahal na sapatos yung kailangan mo, basta meron kang sapatos na enclosed. Hindi naman sinabi ng LTO na kailangan riding boots. Maayos yung dala mong sapatos. So guys, I think na-cover naman natin yung basic na kailangan mo sa pagmumotor, no? Basic lang naman yan, hindi yan yung lahat. Yan lang yung mga paunahing pangangailangan ng isang motorcycle rider. Actually guys, parang ang gusto dito dito ko gustong pumupo. Dito tayo. Try natin dito. Yan. Medyo dun tayo sa unahan. Enjoy natin to. Kaya paano? Okay, so I hope may natutunan kayo dun sa dun sa basics ng natin, basic load na dinadala mo dapat meron ka sa pagmamaneho ng motor. Yun lang naman yun, helmet, sapatos, papel. Saka dapat rehistrado at may lisensya ka. At personally guys, magpantalon kayo, no? Para din sa seguridad nyo yun, no? Additional na protection nyo yun. Sabi nga nung isang vlogger, motovlogger na paborito ko din, no? Kasi maganda yung character development niya. Simula sa pagmumobilis hanggang sa safe na na content. Sabi niya, safety is not an option. Hindi siya option lang. Priority mo siya. Enjoy nyo yung view and simulan na nating buksan yung kape. Now, originally guys, bukas pala yung wallet ko. Buti hindi nahulog yung wallet ko. Originally guys, meron akong mug, no? Pero
Hindi ko nadala kasi sobrang liit ng bag na dala ko ngayon. Kita nyo, nakaano lang ako. Regular pouch lang na bag. Sling bag. Inom na tayo ng kape? Tara. Hello. So, lalabas ko sana yung phone ko, yun na lang pan-record. Pero parang aesthetic kasi kung GoPro yung gamit eh. Parang super view yung gamit. Alam nyo guys, kung hindi natin iingatan yung environment natin, kung basta-basta na lang tayong tatapon, pabayaan natin yung kalat natin, hindi natin aayusin. Yan yung mga nakikita natin ngayon na na view na ginagawa nating content, mawawala na yan pag yung mga illegal na pagmimina, hinayaan na lang natin. Yan ang mangyayari. Parang si Daumins ko lang yung buho ko eh. Ang ingay ba? Ayun guys, so napaka mabilis lang, no? Kasi first episode pa lang naman natin. And di natin kailangan magtagal masyado. Medyo paulan na, no? So sayang din, nakakuha pa sana ako ng additional shots. Pero maraming salamat Mother Nature sa pagbigay ng mga ganitong scenery para sa atin, na para makapagkape tayo ng tahimik, no? Mabilis lang naman, di ba? Oh. Yun na yung content natin for today. And tayo ay babalik na. So, another warning lang pala guys, no? Unless oh my god. Unless meron kayong UP sticker, hindi kayo basta-basta makakapasok dito. So, technically, ito ay first episode lang natin at introductory episode lang kung ano yung magiging takbo ng episode natin. Okay, so tigil tayo dito kasi may bus na parating. So, ito yung Biotech bus yata to. Ngayon, binati tayo niya eh. Binati tayo ng bus driver eh. So yan yung magiging takbo ng mga episode natin. And comment down below sa Los Baños ng mga makakapanood saan yung maganda natin pwede pagkapihan. At ano yung next topic na gusto niya pag-usapan, para makapagkape naman tayo, makapag-usap muna tayo bago tayo makapagkape, di ba? So, sana meron din tayong guest sa susunod, no? Hanap tayo ng mga guest na makakasama natin sa pagkape, sa mga magagandang tanawin na binigay sa atin ng Mother Nature. So yun lang naman mga Torchicles, hanggang doon lang yung ating vlog for today. Pero bago natin i-end yung episode natin, palalaanan ko lang lahat na maging safe sa daan, magdala ng mga proper gear, and magdala ng mga tamang dokumento sa pagmamaneho, lisensya o RCR, at kung hindi sa'yo, authorization letter to drive. Mga ganun lang. Kasi kailangan, hindi lang masarap yung pagbiyahe natin, no? Secured din dapat ang pagbiyahe natin. Okay, so papakita ko sa inyo yung view papasok ng UPLB. Pwede naman na makapasok kahit sino dito, mag-iiwan lang kayo ng ID.
Pero may sticker na kasi ako, so pwede tayo makapasok dito. Let's go! Okay guys, so that's it for today. Maraming salamat. Like, share, and subscribe. Comment down below ano yung mga gusto nyong content na magawa natin sa susunod. Yung mga dapat na mga maganda nating pag-usapan. And yung mga lugar na pwede nating pagkatulan. Mas, kagaya nga nung nasa cover photo ko, saan ka pa? No? Ganun ang pagpasa doon, saan ka pa? Kasi bakit? Saan ka pa? At saan magkakape? Yun lang naman guys. Maraming salamat. And see you at the next vlog. Ride safe everyone.